Abogado si dating Senador Bong Revilla Jr. dahil sa mabagal na pag-usad ng kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Si Revilla ay nakasuhan ng plunder kaugnay ng PDAP scam. Ito ang balita ni Monokson. Personal na nagtungo si Senador Bong Revilla Jr. mula sa PNP Custodial Center sa Sandigan Bayan, alinsunod sa kautusan ng Graft Court na dumalo ito sa pagdinig sa plunder case laban sa kanya. Mahigit 2 taon nang nakakulong si Revilla at ito ang kauna-unahang pagdinig ng korte sa kanyang kaso kaugnay ng PDAP scam. Ngayong araw nakatakda ang pag-aaral ng korte sa pre-trial order ng kaso ni Revilla upang makausad na ito sa aktwal na pagdinig. Bagamat nakahanda ang kampo ni Revilla, hiniling naman ng prosekusyon na bigyan pa sila ng pagkakataon na amyendahan ng pre-trial order. Kinwestiyon rin ng kampo ni Revilla ang mahigit 100 witness na balak ipresenta ng prosekusyon. Anila, kung lahat ng 119 na witness ay ipipresenta pa, hindi na matatapos ang pagdinig sa naturang kaso. Dismayado si Revilla dahil mukhang matatagalan pa bago matapos ang pagdinig sa plunder case laban sa kanya. Siyempre, na-expect natin mas mapabilis no? Para matapos na to. Pero parang yung tatagal pa. Bukod kay Attorney Ramon Esguera na dating lawyer ni Chief Justice Corona, kinuha na rin ni Revilla bilang abogado si Attorney Estelito Mendoza na dating lawyer ni Senador Enrile. Pinanghahawakan naman ni Bacoor Cavite Mayor Lani Mercado ang tulong na maaring maibigay ni Presidente Rodrigo Duterte noong ito'y nangangampanya pa sa kanilang lugar sa kaso ng kanyang asawa. Binanggit niya sa amin yon a few years ago during his visit sa amin nung nangangampanya siya. Pero naniniwala ako sa sinasabi niya na we have to go and pass through the process of law. So yan ang ginagawa natin ngayon. Kasama rin sa humarap ngayon sa korte ang Chief of Staff ni Bong at co-accused na si Richard Cambe. Itinakda muli ng Sandigan Bayan ang pagdinig sa kaso ni Revilla sa darating na February 9 ngayong taon. Monokson, UNTV News and Rescue, Sandigan Bayan. Nakansela ngayong araw ang nakatakda ng paglilitis ng Sandigan Bayan sa kasong plunder ni dating Senador Bong Revilla. Ito ay dahil humingi pa ng dagdag na panahon ang prosekusyon upang amyendahan ang kanilang pre-trial order. Ayon kay Lead Prosecutor Jefferson Toribio, ngayon lamang nalaman ng kanilang kampo na kailangan nilang baguhin ang draft ng kanilang pre-trial order. Nakatakda naman ang kanilang pre-trial conference sa Enero 19, 26 at Pebrero 2. Dumalo naman sa pagdinig kanina sa korte si Revilla at ang dati nitong Chief of Staff na si Richard Cambe. Hindi natuloy ang unang araw ng paglilitis ng Sandigan Bayan sa kasong plunder ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ito dahil humingi pa ng panahon ng prosekusyon upang amyendahan ang kanilang pre-trial brief. Kailangan ng pre-trial brief para makapag-issue ang korte ng pre-trial order na gagamitin sa proseso ng paglilitis. Muli naman itinagda ng Sandigan Bayan, First Division, ang plunder trial laban kay Revilla sa February 9, 2017. June 2014 pa naisampa ng Office of the Ombudsman ang kaso sa Sandigan Bayan. Sa hearing kanina, hiniling ng abogado ni Revilla na si Attorney Estelito Mendoza na limitahan sa 1 beses lamang kada araw ang trial sa halip na 2 beses maghapon. Sumalit katwira naman ni Justice Efren de la Cruz ang 2 beses na pagdinig kada araw ay may layong mapabilis ang trial proper. Humirit din si Mendoza na bawasan ang iharap ng mga testigo ng prosekusyon. Pero sagot ng prosekusyon, nalimitahan na sa 119 ang mga saksi. Nasa katunayan, 300 dapat ang kanilang testigo. Ang plunder case ni Revilla ay nag-ugat sa mali pagtanggap ito ng kickbacks na nagkakahalaga ng 224 million pesos matapos ilaan ang pork barrel nito sa NGO ni Jared Napoles. Matapos naman ang hearing, agad bumalik si Revilla sa Campo Crame kung saan siya nakabilanggo. Magandang hapon po, Mayor Duterte. Joel Dizon po ang aking pangalan. Ang akin pong katanungan ay hindi lamang po katanungan ko o katanungan po ng aking grupong kinaaniban na Strike Foundation Incorporated, kundi katanungan po ng lahat ng nagmamahal sa aming Senator Bong Revilla. My question is, given the chance, Mayor, na kayo po ang palarin, dahil kami po namimiss na po namin ang aming mahal na Senator Bong Revilla,
Pareho tayo, kaibigan ko. Opo. Kung sakali po, Mayor, na kayo po ang manalo sa darating na halalan bilang presidente po ng Pilipinas, magiging patas po ba kayo sa gagawing paglilitis po sa kaming mahal na senador na kung saan po nakakulong po siya doon sa kasalanan hindi naman po niya ginawa? Yan lamang po ang aking katanungan po at maraming salamat po. Ako, you can be very sure. Lalabas yan. Lalabas yan sa preso. I cannot guarantee na yung kaso may erase ay nasa korte. Pero I will see to it that they are also afforded the right to bail. Eh marami, Senator Enrile, pinakawalan, bail. Kaya, anong diferensya? Pareho lang naman yan, plunder, kung totoo o hindi. If you grant bail to one person, to one Filipino, it's justice for all. Ano yung binigay mong isa, ibigay mo sa lahat. So, sabihin ko, ilabas mo muna palabas ninyo, give him the right to bail, hear his case fast. Hindi naman totoo yan, exonerated yan. Wala, pampolitika lang yan. O di, paglabas niya, mayroon naman tayong senador. Maybe he'll be running next election. But I do not foresee a long period of detention. Because I said, if you give one, you have to give all. Patas lang ang laban. Pirma na lamang ng ilang justice ang kailangan upang ipalabas ang warrant of arrest laban kay Senator Bong Revilla Jr. at iba pa matapos hindi pagbigyan ang lahat ng mosyon ng senador kaugnay ng kanyang kasong plunder at graft. Mula sa Sandigan Bayan, ito ang balita ni Grace Casin, live. Magandang gabi, Grace. Yes, magandang gabi sa iyo, June. Hindi na nga umabot pa sa oras. Itong warrant of arrest dapat na ilalabas ng 1st Division ng Sandigan Bayan. Laban yan kay Senator Bong Revilla Jr. at sa 32 iba pa. Dahil 4:40 na nang maiakyat ang mga dokumento, itong mismong warrant of arrest sa opisina ng mga justices. At dahil 4:30 lamang ang opisina ng Sandigan Bayan, hindi na ito napirmahan pa ng mga justices. Pirma na lamang sana ng 3 justices ang kailangan para tuluyang ilabas ang arrest warrant laban sa 33 individual. Kasama na nga rito si Senator Bong Revilla Jr., Richard Cambe, Janet Lim Napoles, Roland John Lim, John Raymond De Asis, Mario Relampagos at iba pa. Pasado 3:00 na rin ng hapon kanina nang ilabas ng 1st Division ng resolusyon kung saan ipinag-uutos nito ang paglalabas ng arrest warrant laban sa mga akusado sa kasong plunder at graft. Ito'y matapos kakitaan ng korte ng probable cause ang kaso na kinakaharap ng mga ito kaugnay sa PDAF scam. Kaninang umaga, June, sa pagdinig ng 1st Division ng Sandigan Bayan, hindi pinagbigyan ng korte ang kampo ni Revilla na mag-reply pa sa mga naunang comment ng prosekusyon sa kanilang inihaing mosyon. Ngayong araw na ang ika-6 na araw mula nang mairaffle ang 3 kaso sa mga 3 dibisyon. Una na rin sinabi ni Attorney Joel Bodegon, abogado ni Revilla, na nakahanda naman silang sundin ang utos ng korte. Kung sinong husgado ang nag-issue ng warrant, doon ka dapat sumurrender. Ikaw ay walang kasalanan, handa mong harapin kahit ano, di ba? Ganon si Senator Bong Revilla. Samantala, hindi rin pinagbigyan ng korte ang mosyon ng kampo ni Revilla na pansamantalang ipatigil ang pagdinig ng korte kaugnay sa kasong plunder at graft na kanyang kinakaharap. Sa pagdinig, sinabi ni Attorney Bodegon, abogado ni Revilla, kailangan munang intayin ang desisyon ng Korte Suprema sa pagbuo ng Special Division bago simula ng anumang pagdinig sa kaso upang hindi magkaroon ng conflict sa proceedings at posibleng duplication sa mga desisyon. Sagot naman ni Attorney Jacinto de la Cruz, ang abogado ng prosekusyon, hindi magkakaroon ng conflict dahil una na ring sinabi ng Korte Suprema na dapat ituloy ng Sandigan Bayan ang pagdinig sa kaso at oras na magkaroon na ng Special Division ay ililipat na lamang ang mga nasabing kaso na ngayon ay nasa Regular Division ng Sandigan Bayan. Dahil dito, nagdesisyon si 1st Division Presiding Justice Efren de la Cruz na sundin ang utos ng Korte Suprema. Aniya, dapat ituloy ang pagdinig hanggat walang desisyon ng Korte Suprema sa pagbuo ng Special Division. Samantala, kanina sa pagdinig, iginiit din ng abogado ni Janet Lim Napoles, John Raymond De Asis at Ronald John Lim na hindi dapat sampahan ng kasong plunder ang mga nasabing akusado dahil sila ay private individual. Isa sa argument ni Attorney Steven David, abogado ng mga akusado, ang plunder ay dapat isinasampa sa public official. Sagot naman ng prosekusyon,
pera ng publiko ang ginamit, kaya base sa definisyon ng kasong plunder, maaari pa ring sampahan ng nasabing kaso ang mga private individual. Sa huli, nagdesisyon ng korte na submitted for resolution na ang mga nasabing issue. Ano ba ang ikakaso o hindi? Yun ang kanilang information. Pag binasa mo yon, yung information na yon ay sinasabi bribery. Dahil hindi na nga umabot pa sa oras ang warrant of arrest na sana ilalabas ngayon ng 1st Division, ay inaasahang bukas sa pinakamaagang oras alas 8 ng umaga ang pagbubukas ng opisina ng Sandigan Bayan ay mapipirmahan na nga ito ng mga justices ng 1st Division, at oras na mapirmahan na ito, epektibo na itong warrant of arrest laban sa 3 senador. At bukas rin ng umaga inaasahang magkakaroon na rin ng pagdinig ang 2 pang division. Ito ay ang 3rd Division at ang 5th Division. Ito ay kay Senator Jinggoy Estrada at Senator Juan Ponce Enrile, patungkol ito sa mga motion na kanilang inihain, partikular na sa judicial determination of probable cause. Isa sa mga posibleng mangyari, June, kung magiging kasing bilis din ng 1st Division itong 2 division na ito sa paglalabas ng resolusyon kaugnay sa mga nasabing motion, hindi natin maiaalis dyan na posible na ring maglabas ng warrant of arrest ang 2 division kung matapos nila ang mga nasabing usapin. The Sandigan Bayan's 1st Division may decide in a few days on the petition for bail of detained Senator Bong Revilla. The Solon has been in detention for some 5 months now on plunder and graft charges in connection with a 10 billion peso pork barrel scam. Sweden Velado reports. 5 months after Senator Ramon Bong Revilla Jr.'s detention in connection with the plunder charges filed against him for alleged participation in the 10 billion peso PDAF scam, the prosecution and defense panels have finally reached summation of their evidence for the court's resolution on the bail petition. It is surprising, however, when the defense included and considered the sworn statement of the prosecution's witness, Ben Hurluy, as one of their strong evidence. It is stated in Luis' sworn statement that there was never an incident when he personally handed money to Senator Revilla or his former staff, Richard Cambe, as kickback from the JLN Corporation, reportedly owned by Janet Lim Napoles. Even in their testimony for the court, talagang inamin nila. Hindi nila nakita, hindi nila alam on their own personal knowledge na talagang tumanggap ng pera si Senator Bong Revilla. But the prosecution quickly replied, talaga namang hindi personally si Ben Hurluy ang nagbigay ng komisyon. Totoo naman yun. Pero hindi ibig sabihin, kung hindi personal si Ben Hurluy ang nagbigay ng komisyon, hindi ibig sabihin wala nang tinanggap. Dahil merong AMLAC report, may mga cash deposit niya. Meanwhile, the prosecution remained cynical on the credibility of the first and last witness of Revilla's camp, Attorney Desiderio Pagi, a private handwriting expert who testified that signatures of Senator Bong in documents such as Memorandum of Agreement and endorsement letters were forged. Talagang unreliable, di ba? Hindi niya masabi kung anong klaseng writing instrument ang ginamit. At kailangan pag nag-examine ka dyan, kahit sino namang expert tarwin mo, alam mo kung anong ginamit na pen dun sa question signature at sa standard signature. Despite this, the defense remains confident that Pagi's testimonies could strengthen their case and emphasize that they would respect the decision of the court. In an interview, Senator Bong shared that he is glad that the court accepted all their evidence and will pray for a positive result that is expected to be released by the court within 48 hours after the oral summation of evidence. Sa tingin ko naman, nakakabail tayo. Nakita natin sa takbo ng hearing, yung 5 buwan, exactly 5 months ako today. Ito yung peak month ko sa loob ng kulungan. At least, yung magkaroon ng oral summation today, within 48 hours, hopefully, ma-resolve yung kaso kung makakapag-bail na tayo o hindi. Moreover, the Sandigan Bayan 5th Division seeks extension from the Supreme Court because they believe 48 hours may not be enough to review and examine pieces of evidence of the case.